Ayun, baka nakalimutan na nag-party nung Friday, nakalimutan na yung plasma pa. Okay. So tapos na tayong plumbing. Tama ba? So, yun. Tapos na tayong mag-milk tea. So, okay na tayo mag-move forward. So, sige, next. Doon tayo sa mechanical. So, discuss natin ngayon yung mechanical at wire. So, technically, silang dalawa, syempre, covered na mechanical design or design. Boundary, ay guide. Okay, hindi pa pala. Ayan. Okay na? Dudo, alam mo na ba? Parang lunis, parang may... Kaya kami niya kung boundary guide. Bakit? Gusto nyo bang pag-usapan natin yung mga pinagdaanan nyo ng Sabado at Linggo? Bayad ba? Ah, Alfonso Meto. di ba kayo natuloy nag-party, gano'n? Parang... Pero, yung mga taga-Mindanao, parang ano pa rin, happy face. Diba, Charles? Tignan mo si Dad, parang ano ba, may hangover. Ano, Charles, punta ka na ng Manila para merong sabi sa'yo. Kahit po ano. Para hindi ka nalulungkot sa kanyang friend. Okay. So, wala na na. Bayad doon. Bayad ka na ba? Bayad ka na ba? Bukas lagi. Ayan. Recording in progress. Bayad. Bayad ka na ba? So, part ng discussion natin yun would be mechanical. So, mechanical divided into two, transportation tsaka HVAC. So, yung HVAC natin, heating, ventilating, and air conditioning. Pero syempre, since walang heating sa Pilipinas, tatanggalin natin. So, ventilation and air conditioning. And then, kasama syempre, yung fire protection. Wherein, yan, tsaka yung fire protection, cover syempre ng practice ng mga mechanical engineer. So, kapag magpapapirma kayo ng mga sprinkler, anything, gano'n. Siyempre, may kinalaman yun. Pagdating sa mechanism, wherein, siyempre, ang pipirma, kailangan, siyempre, ng professional na mechanical engineer. So, support ang mga question na lang talaga, siyempre, yung application ng elevator. Kasi sa elevator, una, siyempre, magkakaiba yan. In terms of mechanism, may elevator na pang low-rise, na mabilis, may mabagal, at may mga elevator siyempre na iba-iba yung makina niya. Yung makina niya pwedeng nasa baba, pwedeng nasa taas, pwedeng nandun mismo sa car. Pagdating sa building height, may elevator na ideal or economical and practical for low-rise. Meron namang elevator for mid-rise at may elevator na ideal for high-rise. Pagdating sa building heights, iba yung elevator ng hospital, commercial, hotel, and kung ano-ano pang building. Sa location, syempre may elevator na nasa labas ng building, nasa loob ng building, or even nasa sides or perimeter ng building. Special use, so mga elevator na pang tao, goods, may mga pang kung ano namang service or conveyor, syempre na nagtatransfer ng kung ano namang object or even material from certain level to level.
So, pagdating sa elevator, pagdating sa planning stage, syempre, part ng practice natin na i-locate yung elevator na yan. And meron tayong consideration. But in terms of bilis, dami, or laki nung size, wherein yung laki, technically pwede natin i-dictate. Tapos, mag-adjust na lang yung supplier. Pero yung recommendation, final recommendation ay nanggagaling pa rin syempre sa mga elevator supplier. So, hindi yung architect yung nagdidictate kung ano yung makina niyan, kung gaano kabilis yan. Although kung may idea, pwede nyo syempre i-suggest na yung gustong elevator na ganito ay dahil sa yung buildings ganito at yung floor or yung space niya is enough lang para sa size na ganito. Okay, so when it comes to planning, mapapansin nyo dito, dalawa yung floor plan. Meron dyan, nasa front lang yung elevator, meron sa gitna. Pero kung babalikan natin yung standard, ano ba yung automatic na kailangan natin i-consider once nilolocate natin or nilalagay natin yung elevator in relation to the full floor. Ano yung number one consideration? Kailangan pasok doon sa standard na yon. And ito yung isa sa lumalabas sa board exam. Ano yung kailangan natin gawin? Anong kailangan natin i-consider? Anyone? Napapansin niyo ba yung mga elevator? Or may idea ba kaya? Stairs? Anong kinalaman ng stair? Or accessibility? Oh. Ang pinaka-specific na sagot doon, the elevator should not be located or should not be not more than 30 meters from the main entrance. Kahit yung isang elevator lang, dapat meron at merong pinakamalapit sa entrance na hindi lumalagpas ng 30 meters. For one yan. Pero kung mapapansin nyo, syempre, if doon tayo magre-rely palagi, medyo mapapaisip tayo na most probably nasa gitna. Pero kung titignan natin yung floor plan katulad nito, eto nasa side, nasa mismong entrance, eto nasa gitna. So syempre, depende sa floor plan, depende sa floor plate. Pag mga ganitong building na maliliit, syempre yung space, kailangan ma-maximize natin na hindi nakakain ng iba pang space yung elevator. Considering na kailangan siyang may lobby para hindi siya, syempre, hindi niya kinukuha yung pwedeng leasable space natin na kung saan, pagdating sa commercial, yun yung importante kasi doon kumikita yung client. Pag malaki yung floor plate, pwede natin gawin yan. Katulad ng floor plan na to. Question. Sinong nakakalam anong building ito plano na to? Familiar ba kayo sa floor plan na to? Or even yung section? Wala kayong naalala dyan or ay, pipiling ko baka hindi nyo pa nga naabutan. Nasaan kayo nung September 11, 2001? Ilang taon na kayo nung September 11, 2000? 3 years. Nakaganon pa kayo siguro habang pumapangkay yung aeroplano, nakaganon. Noong September 11, 2001, alam niyo ba 4th year high school na ako noon? 4th year high school na ako noong September 11, 2001. Tapos kayo, nakaganon pa kayo. May 2 years po ba? So, anong building to? Wala. Na-emphasize ko lang ito. So, ayan. World Trade Center, yung floor plate na yan. Kung mapapansin nyo, ang daming elevator. So, pero syempre, ang pinaximize kasi dito ay space. Diyan. Kasi ito yung mapapakinabangan or magiging leasable na space for it. Syempre, diyan kumikita yung building na yan. So when it comes to requirements, so may iba din pa tayong kino-consider. Siyempre kung anong type ng building na yan. Commercial ba yun? Office or hospital?
Kasi may mga building, like for example, siyempre, hospital. So dalawa yan eh. Yung mga, ano tawag dito, may part ng hospital, siyempre, na yung elevator para sa passenger at may elevator na para sa mga patient, lalo na for emergency. So yung location noon, nag-vary. So office, depende sa floor plate. Paano natin ito maximize, including syempre yung commercial. Capacity and number of lifts. So depende kung gaano kadaming tao yung capacity or yung occupants building. So before kasi, ang consideration natin pagdating sa mga building, since hindi pa ganun ano tawag dito, kadami yung mga BPO. Yung may mga BPO, yung mga call center or business practice outsourcing. So bago sila pupunta dito, ang occupant load ng building is commercial. Tapos na kayo ng tapos na kayo, ano tawag dito, loss from crack. Tapos na kaya? Hindi pa ba? Ba't yung iba tapos na? Kahit ka na ba? Tapos ng ayun, di ba, hindi nyo na alam kung ano yung inaral nyo. So, nasa punto na kayo ngayon na in denial. Yan yung 5 stages of building loss, no? PPES. Okay, so yun. Well, technically, part of professional practice we're in, di ba? In-incorporate natin. But when it comes to specific subject, magkahiwalay syempre. Professional practice as an architect and building laws for our practice. Syempre. Pero, if I may, sa mga, lalo na sa mga may mga project na office, ano ba yung occupant load ng isang office building? Sa isang tao, ilang or nung mga nag-design kayo, hindi nyo kinoconsider yun. Kaya nang palang galing. Basta laki lang lagay ng tao, ganun. Kaya dumaali yan. Pinili mo pareho ba yan? Ha? Pinili mo pareho. Para Kaya stress din eh. Wape. Any guess? Pagkaya mo ka rin ang ayuda. Kasi, Eh nakadininan. yung occupant load na yun, hindi na siya actually pinakapansin ngayon. Since ang mga call center, diba, more than the occupant load, yung in-occupy nila. Yung office, nasa 9.8 square meter per person. So, ibig sabihin, at least around 10%, ay 10 square meter isang tao yung nag-occupy or yung space ng isang tao ngayon. Before, ngayon, umaabot na siya ng 3.6. Pagwanang Domingo kanyang data. Kasi, Yan na siya 400, isang no? space, may ng isang tao ngayon, 3 tao na yung nag-occupy. So, ganun lugi. adjusted yung mga office. And dito, nakikita ngayon yung mga people na sobrang mahaba yung pila sa umaga. Bakit? Yung mga naunang building, nakadesign lang sila as regular na offices, corporate offices. Ngayon, yung mga building na yun, ngayon, tumatanggap na ng mga call center, office, or na sabi sabihin, yung capacity ng elevator nila before, hindi na kaya nung capacity or occupant nila ngayon. So nagiging mas mahaba yung pila. Kaya nga syempre kapag muted yung population ng isang building, ang mga adjustment natin is either bilisan ng elevator or damihan yung elevator. Kasi kung syempre kung kaysa madaming elevator, bibilisan na lang natin syempre yung speed ng mga elevator para syempre ma-cater nila yung mga passenger na naghihintay, which ang kadalasan ng basis is yung tinatawag na waiting time. Yung waiting time is yun yung time frame saan once na pinindot mo yung tinatawag na o anong tawag sa pinindot nyo na lumabas yung nakarang text para puntahan kayo ng elevator. Anong tawag to? Gagya kayo eh. Baka kahit na kami
Elevator panel. Medyo general kasi ang elevator ang daming panel niyan. Panel sa labas, panel sa loob, panel sa taas. Bayad na po. Ano tawag ko sa Pilipino? Yung minsan yan yung hinahabol yung palagi. Diba? Yan yung mga worthy hinahabol. Bakit? Pag nahabol natin, hindi tayo malilate. Hindi katulad ng iba, hinahabol mo na nga. Lalo ka pang layuan. Umiiyak na naman. Anyway, push button. O anong tawag sa push button na yon? Push button can be yung mechanism niya. So ang tawag doon, yan, call button. Pero siya, call button. Anyway, so, kaya syempre kailangan alam natin kung ano yung mga, minsan alam natin yung kung paano tumatakbo yung mga in daily routine ng mga tao para alam natin kung saan natin nilalagay yung elevator, kung paano mabilis, at paano yung design. So, ang elevator may 4 na types. So, meron tayong push elevator. Pag sinabing push elevator, nasaan yung makina niya? Parang isipin nyo, saan kayo mas strong pag tinutulak kayo? Sa taas, sa baba, sa side, sa basement agad, under. So technically, ang mga push elevator, ang makina niya nasa baba. Yun, inaangat siya. Paano naman kapag yung tinatawag na traction elevator or fuel elevator, nasaan ang makina naman ng mga pull? Kung ang push elevator na hydraulic nasa baba, ang traction elevator or electric elevator ang makina niya nandun sa taas. Yeah. How about climbing elevator? Or yung tinatawag na self-ascending elevator. Nasaan ang makina ng mga climbing elevator? Side. Yung climbing elevator, parang ano yan, mountain climber. Yung elevator niya, nasa car mismo, nasa backpack. Diba? O, nandito naman yung mga fans ko. Ayan yun ang... Tiago. And then, yung mating elevator, nasaan ang makina ng elevator? Nasaan? Yes? Tinatanong ko lang sila. Na-experience nyo na ba itong mga elevator na to? Bayad na po. Yes or no? Palengke po. Alam nyo ba kung ano yung elevator na sinasakyan nyo? Wala din, walang idea. Nakasakay na ba kayo ng elevator? Yun yung tanong. Charles, may elevator ba dyan? Sorry malamang. Baka mamaya mas high-tech pa sa Mindanao. Anyway, so, sa bahay. Wow. Meron isa tayo dito na may elevator sa bahay nila. Okay, isa-isayin natin. Pag sinabi natin hydraulic, kagaya ng binanggit natin kanina, yung makina na nasa baba. So, yung machine is composed of yung tank. Kung saan, syempre, nakastore doon kadalasan yung oil, which is hydraulic, technically a fluid type of machine or pump. Ito yung nagpapump niya, tapos dumadaan sa pump. So, ang pinapump nito is yung tinatawag na piston. Yan. So, ang hydraulic, basically, mabagal siyang elevator. Kaya kung ang sinasakyan yung elevator is medyo mabagal-bagal yung tipong ring ganun. So, parang tumutunog minsan. Yun. So, technically, hydraulic elevator yun. So, mga hydraulic elevator, makikita nyo, yan yung mga numbers of speed. So, di ba, imagine yung 200 feet per minute. So, ilang minuto or ilang seconds bago niya abot yung isang floor. Matagal. Parang 3 seconds ba? Unlike yung mga ibang elevator,
1 second lang or wala pang 1 second yung speed niya every flow. So, ang hydraulic, merong dalawang klase. Ito, pertaining to its foundation or yung pinagpapatungan sa kanya. So, meron tayong hole, ayan. So, ibig sabihin, nakabaon, may butas yung, hindi yung literal na butas, kundi, ayan, nakasecure yung pinaka-piston niya sa foundation. Holeless, hindi siya, wala siyang foundation na naka-anchor yung piston. Kumbaga, nakapatong lang sa slab. Anong difference sila? Yung hole, siya automatic, syempre kapag magtatayo kayo ng building, automatic ganyan yung itatayuan yung elevator. Kasi syempre, may start nyo makapag-create or makagawa ng foundation na kung saan doon nyo isisecure yung piston niya. So since nakasecure yung piston, probably mas stable siya, kaya umaabot yung elevator na yun up to 7 floors. Pero still, yung speed niya, mabagal pa rin. Kapag yung building nyo naman, na ay sa lugar kung saan contaminated yung soil, yung tipong nasa industrial facilities or complex, malapit sa dagat, or kapag existing na yung building, hindi natin pwedeng gawin yung ipapangkot natin, lalagyan natin ng foundation yung piston niya. So pinaka gagawin na lang natin is ipapatong na lang yung piston dun sa pinaka flooring. Siyempre, since nakapatong lang siya, so hindi natin siya puputasan, i-drill. So pag hindi siya naka-drill, technically mas mahina siya kaysa dun sa naka-drill. Kaya kung mapapansin nyo, dalawa na yung paa niya. To stabilize, syempre, yung elevator na dinadala niya. So meron tayong non-telescopic na kung ano yung length nito, yun lang din yung kaya niya i-travel. So, maximum niya 3 floors. Comparing sa whole na 7 floors. And then we have another type of holeless na tinatawag telescopic. Yung concept ng telescopic, di ba telescope? Kung ano yung length nito, it can be yung travel niya, yung length nito can be twice yung length nito. So kaya umabot siya ng up to 5 floors. So magkakaiba. May 3, may 5, may 7. So kung mapapansin nyo, sila yung ginagamit natin for low rise. Pagdating sa pagiging practical, lalong-lalo na sa maintenance, hindi actually ito yung nire-recommend na first option ng mga elevator supplier. Kasi pagdating sa maintenance, sila yung matrabaho, magastos, at hindi ganun ka-reliable, hindi katulad ng mga tinatawag nating traction or electric na elevator. So, ito yung mga components, of course, ng elevator na hydraulic. Ang difference nila dun sa nakasanayan nating elevator, yung isa using cable, kable, eto using piston. So, i-detail na lang natin yung mga iba't ibang parts ng elevator dito sa traction. Okay. So, yung kanina, yung elevator na hydraulic, nasa baba yung machine. Eto, nasa taas. Kasi hinahatak niya ng kable yung car na yan. So, pagdating sa mechanism, ayan, meron tayong yung pinaka-common, typical, geared and gearless. Question, alin dito yung ginagamit sa high-rise? Alin dito yung mas mabilis? Anong difference ng dalawa? Para syempre, ma-justify natin kung bakit mabilis na mas ideal para sa high-rise. Bakit gearless ang mas mabilis? Basta gearless daw. Anong natin? Anong difference? Okay, explain natin ng anong tawag dito? Yun yung nagiging reason technically kung bakit siya mabilis. Wherein yung isa, yun yung problema, magiging problema if mabilis. Sino dito yung nagbabike? Sino na naglulungkot
naman ng childhood natin, hindi nyo man lang na-experience mag-bike. Sino mag-bike? Yung mayroong dalawang gulong sa likod, kulay pink. Wala. Pwede seryoso, yung iba hindi kayo nag-bike. Hindi nyo afraid of falling, gano'n. Natatakot ma-fall yung mga hindi nag-bike. Ang hirap pala buhay ng komedyante, no? Yung magpapatawa ka tapos walang tumatawa. Pang tidos. Anyway, PS3 kasi childhood, no? Diba? Mas mayaman yung mga naka-PS3. Ako nga alam niyo yung laruan na pinipindot tapos tubig-tubig lang yung laman tapos gumagano yung bilog-bilog. Nabutan niya yun. Yun na yung masayang Okay. Sino din naman dito yung nag-i-scooter? Yung mga may scooter. Feeling ko naman yung mga naka-PS3 may pambili sa scooter. Wala. So nasubukan nyo mag-bike, nasubukan nyo mag-scooter. Ang difference nun, technically, is yung bike, yun yung gearless yung scooter. So anong mangyayari kapag yung bike binilisan nyo? Maingay, masisira, mas effort, masagad sa ulo yung mga word mawawasak, parang mundo niya nawasak, gano'n. Bibilis yung bike, malamang pag pinidala niya ng mabilis, bibilis yung bike talaga yun. Tinitingnan natin syempre kung yung reason kung bakit hindi pwedeng sobrang bilis yung bike kasi matatanggal yung kadena. Ganun, hirap yung preno. Well, technically ganun. So yun yung reason kung bakit ang gear, may certain speed lang siya na hindi niya kayang habulin yung gearless. Kasi kapag binilisan niya, hindi mag-i-stop yung mga gear niya, yung mga tooth niya, hindi mag-i-stop ng ganun. So masisira, malustren siya, magkakaroon ng disgrasya. Where yung gearless, yan yung scooter, iikot lang ng iikot yan. Wala siyang inaalalang kailangan mag-snap ng gear. Kaya, gano'n. And then we have machine roomless na kung madalas kayo sa SM, yan yung nakikita yung elevator ng SM. Okay. So, we have yung gear. Mapapansin niyo dito, pansinin niyo yung speed ng isa, 500 feet per minute. Yung end, yan, 3,000 feet per minute. So, ibig sabihin, in 1 minute daw, 18 floors. Mabagal na yun. Actually, meron na ngayong nasa 5,000 feet. Yung tipong sa isang 100 na story, 30 seconds pa lang nandun na kayo. Sino dito yung mga nakasakay na sa mga high-speed na elevator? Nakasakay na kayo sa Burj Khalifa, Taipei 101. Sila yung mga So malamang mas possible yung yung Taipei 101. 1.5 lang yung doon yung entrance. Yung Burj Khalifa, sabi ng friend ko, 30,000. Diba? Kaya madami kayo nakikita ng mga Pilipino, nagpapapicture na lang sa labas. Para masabi. Kasi sobrang mahal daw doon pumunta sa loob. Anyway, so, ang machine roomless, ang gamit na gear noon ay gearless. Ang kagandahan ng machine roomless ay wala siyang machine room. Kung kaya kung makikita nyo to, nasan yung makina niya? Ayun. Kapag may machine room yan, may additional pa dito, nandyan yung makina niya. So machine room, mas compact. Hindi na kayo nakikita ng building na strings biglang sumusulpot na may nakaupo sa taas. Okay. So, yung components ng elevator, so meron tayong car, hoistway, machine control. So, etong mga to, may mga lumalabas dyan sa exam na tinatanong, like for example, nung nakaraan, ano daw tawag doon sa sinasakyan doon sa car? Ay, kinasakyan sa elevator. Anong tawag doon sa door sa loob, door sa labas, yung mga tipong ganun na question. But when it comes to elevator car, so meron tayong iba't ibang doorway niyan or opening. Meron yung normal lang,
na cabin. So cabin actually yung tawag dun sa sinasakyan natin dun sa elevator. And then meron tayong front and back. And etong mga to kadalasan, yung elevator na yan is ay multi-purpose. Can be a passenger elevator or service elevator. Pag sinabi natin service elevator, pupunta yan dun sa pinakababa sa may loading dock sa basement na nagkakarga ng materyales sa likod, pinapasok. Ting sa taas, dito na malalabas. So may mga ganong configuration. Pagdating naman sa car mismo, ayan. So kung makikita niyo sa drawing, yung car hindi siya directly naka-attach sa guide rail, yung vertical na railing na kung saan tumatakbo yung car. Meron pa siyang sling, ayan. So parang nasa siya, duyan. So nakakarga dyan, tapos ito yung nakakabit dun sa guide rail. Ayan. So meron siyang guide shoe na naka-attach doon. So mga tinatanong dyan, syempre, is basically etong mga to. But may mga elevator ngayon na less than 2.4. May 2.1, may 2.2. Pero when it comes to standard, ito yung mga standard. Ito actually yung halos every exam lumalabas. Wherein, kapag naglagay kayo ng elevator sa plano, automatic, kahit hindi magtanong na yung supplier, yan na yung minimum size ng elevator nyo. Pwedeng lumaki yan, depende kung ano yung requirement. And mag-a-adjust sila if ilang story or ilan yung capacity ng building. Ang mga tanong din, syempre, is mga finishes or mga finishes. So, ang basic finishes ng mga to, yung kapag bumili kayo, hindi nyo i-specify, meron na yung automatic stainless na surface yung mga yan. Wall, ceiling, at yung floor, madalas vinyl yung finish niya. Ganon din sa labas. Ang tanong, pwede bang ibang finish sa flooring? Ano ba yung mga iba't ibang finish ng flooring na makikita nyo sa mga elevator? O diba, ito yung mga na-experience nyo everyday na lumalabas sa exam na kailangan yung bigyan nyo ng pagkukulan nyo ng pansin. Tiles, epoxy, kahoy, diba? Hindi ko maalala kung nakasakay na ako sa elevator na may kahoy, pero pwedeng kahoy, pwedeng carpet. Ano yung pinaka mabigat na pwede niyang gawing flooring sa elevator? Ano yung pinaka mabigat na flooring na pwede pa nating ilagay or gamitin? Tiles lang? Pwedeng bato, granite, marble, travertine. So yan, so pwede nating gawin yon. Sa wall, hindi tayo pwedeng maglagay ng mabibigat. So ang requirement lang, kailangan lang ini-snap, ini-clip, or dinidikit or ini-screw. So, yan. And then, ito yung isang sagot, isang tanong kanina, call button yung pinipindot natin kung gusto nating pumunta sa floor na yon, yun yung elevator. And then, meron din tanong about intercom, kung anong purpose ng intercom. Siyempre, kapag diba? Na-trap na ba kayo sa elevator? Diba? So, ang purpose niyan, kunwari pag na-trap kayo nung crash mo sa elevator, ipindutin mo lang, pindot mo lang yan. Hello po, wag niyo na kaming iligtas. Okay lang po ako, ganun. So, diretso yan dun sa building admin para alam nila huwag na kayong istorbohin, ganun. Then, pagdating sa mga control panel na yan, syempre yan yung mga numbers or something. Meron actually nautot lang. Anyway, may mga hack actually itong mga control panel na to. Pwede nyo siyang i-bypass. Pero di ko kayo tinuturuan para magluko-luko sa nyo. Sinasabi ko lang para never in case of emergency, pwede nyo gawin. Anong tawag dito? Nung time kasi na masyadong pataas pa yung office namin, naging elevator talaga ako. Nasa 8th floor. Ngayong nasa third floor na yung office namin, hindi na ako nag-elevator, palaging hagdan. So yun yung promise ko sa paa ko, na kapag maganyan, maghahagdan ako. Yun. Pero pag 8th floor, ang ginagawa namin before,
So, sinong nakakaalam kung paano i-bypass yung elevator na hindi na dumadaan sa mga ibang floor, diretso sa floor? Pero yon, depende yon kung naka-activate siyempre. Matagal na press. Anong matagal na press? Depende kung naka-activate. Pero may mga, siyempre, elevator para hindi paglaruan, hindi nila ina-activate. Pero siyempre, meron namang ganun kapag kunyari yung guard, bubuksan niya lang dyan, pwede niya lang i-switch yun diretso doon sa floor na yun. Ang pwede niyong gawin, pwede niyong i-try. Pero huwag niyo akong sisingin kapag pinatawag kayo sa building admin. Ayan. Ang pwede niyong gawin, pindutin niyo yung close, tapos yung number. Pagsabayin niyo. So yan. Pag pinagsabayin niyo yan, may screenshot na kayo. Hindi, joke lang. Anyway, pag pinagsabay nyo, kailangan hanggat hindi nagsasara, huwag nyong bibitawan. Screenshot. Screenshot ng camera na niya sa elevator. Yellow sa taas. Pag pinindot nyo to, tatawag doon. Telepono yan, oh. Yan yung emergency na button para i-save kayo ng ano. Pero syempre, yung ibang elevator hindi naka-activate. In case of emergency lang, yan. Lalo na kung kunwari, di ba? Pero may someone sa taas na inatake tapos kailangan ibaba agad. So yung close tsaka yung number, hanggat hindi nagsasara yung elevator door, huwag niyong bibitawan. Dire-diretso yun. If naka-activate siya ng gano'n. Bakit walang number 13 sa elevator? Huwag na natin. Bakit? Dito? Malamang walang number 13 dito kasi hanggang 11 lang eh, ano? Hindi, joke lang. Well, siguro dahil, alam niyo ba, madaming elevator yung, may mga building ako napuntahan na madaming walang number. Walang number 4, walang number 9, walang number 13. Oo nga. Pati 5. So, ibig sabihin, merong building na start ng number 14, gano'n. Ground to na. Kasi wala na. Well, siguro sa feng shui. Yan. Pero meron pa rin sa Pilipinas yung mga building na hindi naniniwala sa feng shui. Lahat dyan may number na. Ganun. So, depende sa inyo. Kung gusto nyo nga letter, A, B, C, D, gano'n. Depende. Okay. Then, papunta dun sa from car, meron siyang sling kanina, di ba? Yung sling na yon, meron siyang mga tinatawag na guide shoe. Ito yung sling. Kaya tapos yung guide rail, dyan sa nakakabit. Yung guide shoe niya, dalawa. Either sliding or roller. So dyan, tumatakbo para hindi sumasayaw-sayaw. Meron siyang track. Ayan. So kung makikita niyo dito, itong railing na yan, ito yan. Yan. Then, syempre, karamihan naman ng mga machine or mga equipment, silang mga protective device. Ang pinakakailangan ng protection sa elevator is yung pintuan. Kasi syempre, doon yung may tendency madisgrasya or makadisgrasya. So, meron tayong dalawa. Meron tayong door contact. Ayan. Contact, hanggat hindi nagsasara yung door, ibig sabihin, hindi siya pwedeng tumakbo. Diba? So, kung mapapansin nyo, kapag hinahabol nyo siya, tapos hinabot nyo yung ninyo, di ba may ipit? So, magbubukas ulit yon. Either automatic yon or manual. Pag inipit niya kayo ng masakit, manual yung sensor nun. Pero kapag ginanon nyo yung kamay nyo na interrupt yung light beam doon, magbubukas. Pero, wag na wag nyong gawin yon. Delikado. Ang gawin nyo na lang, pindutin nyo yung call button. Napanood nyo ba yung sa China? May video yan na nagkalat nung bago mag-pandemic. May isang babae, parang ata sa condo or apartment. So nagmamadali siya, pasara na yung elevator. Ang ginawa niya, hinabol niya. Tapos hindi ko alam kung nadulas. Sa video kasi hindi masyadong malabo. Alam niyo yung pag ganun ng elevator, nakapasok yung katawan niya pero naiwan yung ulo. So nag-snap ng ganun. Kitang-kita sa video na bumagsak sa floor yung ulo niya.
So alam nyo na wag kayong maghahabol. Delikado. Kaya instead na ganyong gawin nyo, pindutin nyo yung call button para magbukas. Nakakatakot. Seryoso, nakakatakot yun. Hindi to joke. Kung meron kayong chance, i-search nyo. Pero I'm not sure kung meron pa siya. And then, yung door interlock naman, ito yung sa pag tumatakbo yung elevator, hindi dapat siya magbubukas. For safety, syempre. Pag tumatakbo siya, dapat nakaganon lang. Ganon din yung mga door protective device ng MRT. Kung sumasakay ka ng MRT o LRT. Kung mapapansin nyo, di ba? Hindi tumatakbo yun hanggat meron pang naka-open na door. Kaya tumutunog-tunog yun eh. Ganon. Okay. Then, dun sa hoistway, syempre yun yung track or space kung saan tumatakbo or chase or shaft yung elevator. Nandun yung may guide rail, nandun yung counterweight, suspension, and everything. So, pagdating sa hoistway, ayan, depende yung size ng hoistway sa elevator. Pwede rin yung kasing gawin, mag-provide ng hoistway, tapos depende na yung supplier yung mag-adjust. Pero, kapag structural yung adjustment, medyo magastos kasi. Kasi pwedeng parang maglalagay lang sila ng filler ng beam para dun sa hoistway na yun. Kaya, ang idea is habang nagde-design kayo, maganda kung meron na kayong elevator supplier. Para sila mismo nakikipag-coordinate sa structural designer nyo. So habang dinedesign yung building, naka-adjust na rin yung shaft na kailangan nyo para sa elevator. Kasi kung wala pa, magastos yung tipong tumatayo na yung building tapos saka lang ay magpapasok ng elevator supplier. May tendency na ang dami yung dinadagdag na na beam. So mas magastos. So ang pinaka-minimum na size ng shaft ay yung maglalagay tayo ng additional 1 foot doon sa mga width and length ng elevator. Kaya kanina, yung 1.1 by 1.4 nyo, magiging 1.4 by 1.7 na yung size ng shaft nyo. So, yun yung minimum pa lang yun. And then, iba-iba pa kung anong klaseng elevator. So, sa guide rail, dito naka-connect, tumatakbo kung maalala nyo yung guide shoe, yung roller, tsaka yung slide. And then, syempre, connect naman yung kable sa taas, tapos may nakahang siyang ganito. Ito, nasa elevator car yung dinadala niya, tapos ito yung counterweight niya na plus 40%. Ang material ng mga to, kadalasan is either steel or concrete. So kung gusto niyo makita yung lahat ng parts ng elevator, pumunta kayo sa pinakamalapit na SM Mall. Or iba na kaya lang ay naka-glass na enclosure na yung mga elevator. Or yung mga machine roomless na elevator na nasa loob ng building, including mga airport ngayon. Okay. Then, yung suspension room niya, ang minimum sa mechanical code ay 3 by 30 mm. Yan. Minimum yan. 30 mm yung diameter ng cable. Ayan. So, ibig sabihin, sa minimum, etong tatlong to, kung tatlo lang, dapat 30 mm. Pero kapag dumadami yan at naging 6, ayan, katulad nito, 5. So, hindi na siya nagiging 30 yan. Pwede nang less than. Pero, automatic, kapag nag-design, walang bababa sa number na 3, tsaka less than diameter ng 30 mm yung 3. And then we have landing or yung hoistway. Dito yung lobby technically ng mga elevator. So may iba't ibang klase ng door. May automatic door which is ito yun na yung pinaka common ngayon. Pwede siyang pag ganun yung opening or pwedeng pag ganun lang, slide lang. And then yung mga swing door, tsaka itong mga to, ito yung mga naunang door ng elevator nung mga panahong bago pa lang sila, yung mga industrial period. So yan, and then, eto, anong tawag dito sa door na to? Or gate. Maliligo ka? Parang makikita niyo yun sa mga, mga tindahan, accordion,
Yung accordion, ang fold niyan, Kutang hindi Megan pa, Goldsmith hindi pa ganun, ma. di ba? Pa sideways yung fold niya. Anong tawag dito? Makikita nyo na rin yan sa mga ginagamit na nga na, anong tawag dito, interior elements sa mga restaurant. Si Chowking nga may ganyan eh, pero wala naman kayong bubuksan dun sa. Anong tawag dyan? Tipon-tipon niya. Yung may salbagi. Hindi nyo ba nakikita to? Madami nga di ba? Sa babae din puso na. Sa mga tindahan, sa recto nga, di ba, ang daming ganyan. Ayan. Ang tawag dyan ay scissor door or scissor gate. Ayan. Coming from John Carlo. Okay. So, yung machine, nabanggit na natin kanina, either geared or gearless. So, ito yung itsura ng makina niya. Ayan. So, ito, cable lang yan, tapos umiikot. So, technically, ito, yan yung sheep na tinatawag. Gearless siya. Then, deflection sheep, ito yung main sheep, and then yung deflector sheep. So, ang purpose nito is para mas maging light yung effect nung dinadala nito. Pagdating sa bike, kung di nyo mapapansin, if dalawa yung gear nila, mas magaan yung pagpedal. Pag isa, medyo mabigat. And then we have yung brake, syempre, for safety din. If nag-exceed ng 20% yung speed, medyo delikado. So, may nagka-clamp dyan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung brake niya. So, then, connected lahat yan, syempre, dun sa tinatawag na governor. So, siya yung nagre-regulate ng speed. Ito naman, syempre, yung 115 na yan, kinagka-clamp dyan. Ibig sabihin lang nung pag lumalagpas siya, ibig sabihin, bumibilis. Tapos kapag ika-clamp niya na, kung mapapansin nyo, bumabagal ng konting speed. Diba? Parang mabagal, mabilis, tapos babagal. So yung in-between nun, yan yung, technically, yan yung 115% niya na mini-maintain niya. So kapag lumagpas pa doon at naging 120 yon, automatic meron yung syempreng safety brake para bumagal, or kapag umabot na lalo doon sa pinakataas na hindi na control ng governor, eto umaangat yan. Ganon. So nangyari dyan, either bababa pa yung speed or automatic kapag sumagad na mag-off siya. Para siyang circuit breaker or safety switch technically para mag-stop na siya. Kasi pag continuous yung pa rin yung power na pag pumapasok dyan, pwedeng mamaya baka lumagpas sa bubong ng building yung elevator na gano'n. So para yun na yung pinaka-last last line of defense ng elevator. Yung mag-shut off na siya para mag-stop na dun sa speed na sumobra dun sa minimum or dun sa required na speed niya. And then, if meron tayong safety device sa taas, meron din tayong sa baba. Lalong-lalo na kung pababa yung elevator, kailangan, siyempre sa ground, mayroon nag-absorb ng shock. Yun yung tinatawag na buffer. Sa buffer, nandun sa tinatawag na elevator pit. Ilan naman ang minimum depth ng mga elevator pit? So magagamit nyo yung number na yun actually kasi ang dami. Yun din yung minimum na lalim ng mga footing. Yun yung minimum distance ng septic tank to any structure. Maximum length ng tailpiece. Diba? So ibig sabihin, ilan yung minimum lalim ng elevator pit? 1 foot? O bilanggit na natin, kanina 600. Bakit? Sabi nga natin, minimum ng footing, minimum distance ng septic tank to any structure, maximum length ng tailpiece, yung mga yan lumalabas yan. So we have 3 material or devices na ginagamit doon. 3 types. Polyurethane, ayan, plastic siya. So kung makikita nyo, pabilis ng pabilis, or technically, ito yung pang low rise, then we have pang mid rise, and then we have pang high rise.
So yan yung mga iba't ibang klase ng buffer. So ideally, syempre, oil pa rin kasi mas tumatagal. Yung spring kasi and polyurethane na plastic, pag tumatagal yan, naglulus. So humihina yung tension niya. So medyo syempre magkakaroon ng problema if lalong-lalo na kung madalas tumatama syempre yung elevator, may tendency sumobra siya doon sa level ng flooring kung hindi sakto yung sumasalo sa kanya. Okay. And then aside sa traction, we have climbing na sabi nga natin kanina, self-ascending siya na ang car niya ay nandito sa taas. Well, technically nasa car. So kung makikita niyo dito, ayun yung car niya. Ayan yung motor, makina. Can be electric or makina na gumagamit ng gasolina or combustion. So ayan yung basic parts niya from yung mast, ayan kung saan sa tumatakbo. You have the car, drive unit or yung makina. So yan, syempre, kadalasan niya ini-install outside the building. So mas kilala to sa tawag na, ayan, may brand siya, Alimak. But ang technical term syempre ng mga yan ay back hoist or pwedeng industrial elevator, mga ganun. Aside doon, we have pneumatic. So si pneumatic, madalas na ginagamit yan sa mga residential, home for the aged, yung mga tahanang walang hagdan, yung mga tipong ganun. Nursing homes. So, ang nagpapaandar sa kanya since pneumatic elevator, air pressure. So, meron lang siyang vacuum sa taas tsaka sa baba na nagre-release or nagpro-provide ng pressure para umangat or bumaba yung capsule. Ganyan. And then, syempre, when it comes to height, may idea na para sa mga yan. So, for low rise, meron tayong hydraulic. Para kung maalala nyo, I mentioned na kapag gumawa kayo ng supplier, ang recommendation nila palagi, unang-una, yung pinaka-ideal. Which is kahit na 3 or 4, para nagiging siya, mas reliable, nag-propose sila automatic ng mga machine roomless na gearless. And then, saka na lang pababa ng pababa if wala talagang budget. Kasi when it comes to maintenance kasi, mas magastos at mas medyo masakit sa ulo yung mga hydraulic na elevator. But yung mga electric, syempre, mas advanced na sila. Minsan I think mas madami silang mga pyesa na available if ever nagkaroon problema yung elevator. And then for mid-rise, we have geared. Ayan. And then high-rise, syempre, yung mga gearless na elevator. Ayan. So, yung iba pang elevator, we have commercial or mga freight. So, ito yung mga elevator sa mga parking buildings or even yung mga elevator na service elevator pagdating sa mga buildings, exhibition halls, convention centers, mga yan. And then back hoist, so we mentioned kanina yan. Hospital, iba yung design ng elevator or ng size ng elevator ng hospital. And then we have for restaurant na elevator and commercial. So, ang nagdidictate minsan kung gaano karaming elevator ay yung tinatawag na waiting time. Kasi siyempre, kailangan nating may provide yung elevator sa mga taong lalong-lalo na if anong tawag dito, with certain of course building types. Kasi when it comes to time, yan yung pinaka-importante. So meron syempre mas mabilis na elevator para sa specific building. Meron naman yung hindi ganun kabilis kasi okay lang. Actually ganun. Kaya kung makapansin nyo, yung mga office building, mas mabibilis ang elevator doon kasi palagi nating, di ba, hinahabol natin. And meron nga, di ba, recent research, hindi lang research, parang madalas na billions of peso yung nawawala kapag na-stuck ka na sa EDSA. Kasi yung time, diba? Daming kinakain na oras, so nangangain din siya ng pera technically. So 25 to 30, so medyo mabilis na yan. Eh paano kung kunwari, sabi nga nila, minsan, siyempre yung mabibilis na elevator, mas mahal tendency. Pwede kayong, or vice versa, instead na madaming elevator,
bilisan mo na lang elevator kasi mas magastos siyempre pag madami kang i-maintain versus sa isang elevator na sobrang bilis. Ganon, lalong-lalo na kung meron tayong concern sa space. So, ang pinakamabilis ang waiting time ay yung hospital, 20 to 30 seconds. So, ibig sabihin, dapat within that time, pag pinindot nyo yung call button, may elevator na.